Magandang oras sa lahat ng ating mga kababayan. Update muna tayo sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. May bagong update tayo sa nagbabadyang malakas na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng umabot sa typhoon category ang papasok sa mga susunod na araw. Alamin natin ang mga importanteng detalye dito at sa monitor natin ngayon si Bagyong Fabian na nasa loob naman ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, ayon sa pinakauling datos ng Pag-asa, ang sentro ng Bagyong Fabian ay namatan sa layong 205 kilometers ng Lawag City, Ilocos Norte. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour, malapit sa gitna at may bugso na umaabot sa 65 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Malawak din ang sakop ng malalakas na hangin ng bagyo na umaabot hanggang 100 km mula sa gitna nito. Bukod dito, sa labas ng Philippine Area of Responsibility, may binabantayan tayong tropical cyclone na may international name na Podul. Ayon sa pinakabagong datos, huling namataan ito sa layong 2,385 km sa silangan ng extreme northern Luzon. Sa ngayon, taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 90 km per hour malapit sa sentro nito at may pagbugsong umaabot hanggang 110 km kada oras. Sa kasalukuyan, ito ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Samantala, patuloy na nakakaapekto ngayon ang habagat sa ilang lugar sa bansa. Dahil dito, asahan sa Quezon, Mimaropa, Visayas, Bicol Region, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dala ng habagat o southwest monsoon. Mag-ingat sa banta ng posibleng flash floods o landslides kapag bumuhos ang katamtaman hanggang malalakas na buhos ng ulan. Samantala sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may tsansa ng panandaliang pag-ulan o thunderstorms lalo na pagsapit ng hapon o gabi. Dulot pa rin ito ng habagat at posible rin ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Samantala, gamit ang mga international weather models, nagpapakita na posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang tropical cyclone na may international name na Podul pagsapit ng Lunes o Martes. Once na nakapasok na ito sa loob ng bansa ay tatawagin ito ng Pag-asa bilang Goryo. Base sa mga pinakabagong impormasyon, patuloy itong nagpapalakas habang tinatahak nito ang direksyong pa-extreme northern Luzon at inaasahang papasok ito bilang isang malakas na bagyo. Bukod dito, nakikita na mas lalapit ito sa dulong bahagi ng Hilagang Luzon o di kaya sa Batanes at inaasahan na posibleng palakasin nito ang habagat na magiging dahilan ng mga malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Tandaan na marami pa ang posibleng magbago sa magiging direksyon nito at sa magiging lakas ng mga bagyo na ito sa mga susunod na araw. Kaya't importante ang patuloy na pag-monitor sa mga susunod na weather forecast natin dito sa ating channel. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update at ulat panahon. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at maging alerto sa lahat ng oras.